Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay, mga pag-araw-araw na ginagawa ng OFW at mga totoong pangyayari po sa buhay ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, mga pamamaraan at mga teknik po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy pong nag-a-apply. At yung iba natanggap na po at ang karamihan ay papaalis na para magtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, lalo na po dito sa may Saudi, at sa mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood, sumusubaybay at sumusuporta po sa ating bawat vlog. Bad news mga kakayod para po sa lahat ng mga OFW, lalong lalo na po sa pamilya ng concerned OFW na nandyan sa Pilipinas, mga magulang o posibleng asawa at mga anak. Dahil sa impormasyon po na ating nabasa sa local media dito sa Saudi Arabia, isang Pilipino po na nakabase po sa may eastern na region ng Saudi, na hindi po binanggit yung exact place, yung real at saka complete identity ng naturang OFW na nasa eastern region ng Saudi, ang hinatulan po ng kamatayan sa pamamagitan ng pagputol po ng kanyang ulo kahapon, which October 5, 2024. Based po sa ating nabasa mga kakayod, ito pong OFW na nahatulan ay nag-commit po siya ng kasong murder, which is yung naging biktima yung isang Saudi nationals na nag-ugat lang yung kanilang pag-aaway o kanilang diskusyon sa hindi maintindihan na bagay, at saka humantong doon sa pagpalo ng Pilipino ng martilyo sa ulo ng Saudi na naging sanhi po ng pagkamatay nito. Hindi po pumayag yung pamilya ng Saudi na bayaran ng pera o tinatawag nila dito na blood money para iatras yung reklamo, iatras yung pagbitay ng Pilipino. Kaya sa investigasyon na ginawa ng Saudi authorities, ng Saudi courts dito, napatunayan talaga yung Pilipino based sa kanilang desisyon na siya yung pumatay sa nasabing Saudi national na nakaalitan niya, na napalo niya ng martilyo sa ulo. Mga kakayod, hindi pa ito nabalita sa Pilipinas dahil sa ating pag-search, pag-check sa mga media authorities, lalo na dyan sa Manila, hindi pa nila na flash or na news yung nangyari sa ating mga isa sa mga OFW na nabitay po o naputulan po ng ulo, na nangyari kahapon, October 5, 2024. Sana yung pamilya ng naturang OFW ay nasabihan na yung DMW, yung embassy ng Pilipinas dito sa Riyadh, para malaman nila yung nangyari sa kanilang mahal sa buhay dito. Mga kakayod, hindi po ito yung unang kaso ng pagbitay o pagputol ng liig ng isang OFW dito sa Saudi dahil lang nakapatay siya ng Saudi national o ibang lahi habang siya ay nandito sa Saudi na nagtatrabaho. Paulit-ulit na lang ito mga kakayod. Pero
nung Duterte administration, wala naman pong nabitay na Pilipino. Siguro nagkulang sa follow up yung Philippine government or mahina talaga yung administrasyon ng ating pamahalaan ngayon, kaya hindi po nabigyan ng solusyon yung problema na nasangkutan ng isang Pilipino dito sa Saudi. But we will not blame the government. Dapat tayo talagang mga OFW na nandito sa Saudi, kailangan talaga natin ng mas mahabang pasensya. Palamigin pa natin yung ating ulo dahil iba talaga yung ugali ng mga ibang lahi, lalo na yung mga lokal na ikakasalamuha natin dito sa pang-araw-araw nating pagtatrabaho. Mga kakayod, isa po itong dapat bigyan ng pansin at bigyan ng importansya ng ating mga kakayod na nandyan po sa Pilipinas, na papunta na dito sa ibang bansa, dito sa Saudi Arabia, lalo na yung mga first timer, na dapat isipin talaga natin yung ating kaligtasan dito. Kung mainitin yung ulo natin dyan sa Pilipinas, saka matapang tayo, huwag po nating dalhin yan pag nandito na tayo sa bansang Saudi Arabia, para hindi po tayo humantong sa ganitong problema. Lagi nating isipin, pangarap yung pinunta natin dito, trabaho, para sa sarili at pamilya. Kaya pasensya lang talaga mga kakayod para matapos yung kontrata, na hindi tayo madamay or hindi tayo maging biktima dahil lang sa ating init ng ulo at saka hindi tayo nakapag-adjust doon sa mga iba't ibang ugali ng mga iba't ibang lahi na ating makasalamuha dito, lalo na yung mga lokal dito sa bansang Saudi Arabia. Mga kakayod, condolence po sa pamilya ng OFW na hinatulan ng kamatayan kahapon. Kung ano man yung mga pagkukulang ng side ng OFW, sana lesson learned na to, lalo na sa mga baguhan na papunta pa dito sa Saudi, para makapag-adjust, para hindi na mangyari sa kanila yung nangyari kahapon sa ating kakayod na OFW. At sana sa mga agencies ng Philippine government, mas paigtingin din nila yung monitoring ng mga OFW dito sa Saudi, lalo na yung may mga kaso, para at least matulungan yung mga kakayod natin na ma-resolve or magkaroon ng settlement yung mga kaso na hindi na dadating sa ganitong resulta. Mga kakayod, nakakalungkot itong balita na to sa lahat po ng mga Pilipino na nandito sa Saudi Arabia, dahil rason kung bakit tayo nandito, dahil sa pangarap, dahil sa gusto na makaahon sa kahirapan yung pamilya natin sa Pilipinas. May mga ganito pang pwedeng mangyari sa atin dahil na rin sa mga instances na kahit hindi natin gusto, pwede tayong mapahamak. Kaya mga kakayod, magdasal tayo araw-araw, isipin natin ang ating pamilya, iwasan natin yung pagiging mainitin ng ulo natin. At kung may mga problemang ganyan, nahahamunin tayo or maghahanap ng problema yung mga ibang lahi na magkakasalamuha natin, aalis na lang tayo mga kakayod, at saka umiwas na lang talaga tayo sa anumang pwedeng dahilan na magkaroon ng away, magkasakitan, magkakuhaan ng mga gamit na mga matatalim na pwede nating magamit para matapos yung buhay ng ating nakaaway, lalo na pag ibang lahi o lokal dito sa bansang Saudi Arabia. Mga kakayod, kung isa ka sa papunta dito, lalo na pag first timer ka, buuin mo ang iyong sarili
lalo na ang iyong emosyonal na aspeto bago ka pumunta dito para maihanda mo ang iyong sarili at wala kang stress, possible gulo na mapasukan mo dito dahil alam mo na yung mga adjustment habang nandyan ka pa sa Pilipinas. Mga kakayod, kung meron ka pong masabi, maibahagi at maibigay na aral sa ating pinag-usapan na malungkot na balita na nangyayari sa isang kakayod nating OFW ngayon, paki-comment naman po sa baba para mas mabigyan natin ng kalinawan, bagong kaalaman at mga preventive measures yung ating mga kakayod, lalo na sa mga baguhan na OFW na papunta pa dito sa Middle East. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe at hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, umpisa sa pinakaunang OFW na nabitay dito sa Saudi Arabia at saan mang parte ng mundo, hanggang sa kahapon na Pilipino na nabitay din, may kasalanan man ang Pilipino o wala, nadala lang sa init ng ulo at saka problema sa Pilipinas. Sana po sumalangit at saka madala po sa paraiso yung kanilang mga kaluluwa. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay hindi talaga laging successful. Meron talagang mamamatay, magbuhis ng buhay, mabitay, lalo na dito sa Saudi Arabia dahil sabi nga ng isang pare, wala pong perpektong mundo. May magsasucess, meron ding magsasakripisyo. Kaya pagdasal niyo po kami dito, mga kakayod namin na mga pamilya dyan sa Pilipinas at sa mga baguhan na pwedeng magpunta dito sa Saudi, mag-OFW, please mag-ingat, isipin ang iyong kaligtasan dito para makauwi po kayo ng Pilipinas, tayong lahat na walang problema at buo yung pamilya. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.